Sige po, tayo po ay manalangin. Aba Father, maraming salamat sa umaga nito na kami ay patuloy na pinagpapala dahil lamang kay Jesus. Nararanasan namin yung kalusugan, kalakasan, kagalingan at kaligtasan na sa iyo lamang namin mararanasan. Lord, sa umagang ito, pinapalayas namin ang mga espiritu ng pagkaantok, pinapalayas namin ang mga espiritu ng pagkaistorbo para manamnam namin at ma-process namin sa mga utak namin yung mga revelation na aming matututunan sa umagang ito. Kaya Lord, maraming salamat in Jesus' name. Amen and amen. Yan. So, magandang umaga po. Kamusta po ang ating Noche Buena? Kamusta ang Pasko? Yan. So, masaya, pinagpala. So, dadiretso na po tayo sa ating pagbubulay-bulayan. Ang title po natin ngayon ay Jesus over every worry and fear. So, marami kasing Kristiyano, maraming tao, ang utak nila ay marami pa rin takot sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan. Paano ba kami pagpapalain? Paano ba kami maaaranas ng kaligtasan? Paano yung pamilya namin? Paano yung gastusin namin? So lahat tayo napupuno ng pag-aalala. Napupuno tayo ng takot. Napupuno tayo ng pag-aalinlangan. Pero kung meron tayong Jesus sa buhay natin, lahat ng fear and worry natin, wala na yan. Amen? Sabi sa Isaiah chapter 9, so ito po yung, sabi rito, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselors, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. So dito po kasi sa passage na to, yung mga tao po rito ay nabubuhay po sila sa kadiliman ng kanilang mga buhay. Nabubuhay po sila sa sarili nilang magagawa. So ang focus nila sa sarili nila. So maraming tao dyan, tinatanong nila, paano ba kami maliligtas? Paano ba kami pagpapalain? Ano ba yung dapat naming gawin para maranasan yung tunay na kaligtasan? Ano ba yung dapat naming gawin para maranasan namin yung tunay na buhay na walang hanggan? So sabi rito, sapagkat isinilang ang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. Pamamahala saan yan, mga kapatid? Pamamahala na tayo ay mararanasan natin yung kagalingan natin sa buhay natin. Si Jesus may authority na pamahalaan tayo para tayo ay maligtas. Pamamahala para tayo ay maalis dun sa kadiliman ng ating mga buhay. Amen? Siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. So si Jesus, yung ating prinsipe ng kapayapaan. Marami sa atin, kahit tayo man, lagi tayong nag-aalinlangan, nagwo-worry. Hindi lamang to about sa pinansyal. Kasi karamihan sa atin, meron tayong pag-aalala sa kalusugan natin. Amen? Paano ba ako gagaling sa sakit ko? Paano ba ako makakalakad ng maayos? Paano ko ba mararanasan yung hindi na ako nagme-maintenance? So sabi rito, si Jesus yung tagapamahala ng kalusugan natin. Amen? However, it was our sickness, sabi sa Isaiah 53, tunay ngang inalis ni Jesus ang ating kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Ngunit inakala na nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. So sabi rito, tunay ngang inalis ni Jesus ang ating mga kahinaan. Lahat ng ating sakit, lahat ng ating karamdaman. So pag sinabi rito, lahat ng ating karamdaman, lahat ng ating sakit, lahat ng kahinaan, ano pa po yung natitira sa atin? Wala na, di ba? Kung si Jesus kinuha yung kahinaan natin, dapat tayo'y malakas.
Kung si Jesus kinuha yung sakit at karamdaman natin, dapat tayo nabubuhay ngayon na malakas, malusog, masigla. Amen? Amen. So dapat paniwalaan natin yon. Paano ba natin mararanasan yung kagalingan na yan? Sa pamamagitan ng ating pag-Holy Communion. Amen? Maraming tao, marami sa atin, para gumaling, magme-maintenance. Walang masama sa gamot, walang masama sa hospital, lagi sinasabi ni Pastor yon. Pero as a Christian, as a believer, dapat ginagamit natin yung regalong ibinigay sa atin ni Kristo nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ito yung pag-Holy Communion. Inaalala natin na dahil sa mga latay ni Kristo, tayo'y magaling, tayo'y malakas. Kung lahat yan, kinuha ni Jesus, ano pang sakit ang meron tayo? Ano pang kahinaan ang meron tayo? So bakit pa kailangan nating matakot na mamamatay tayo sa sakit? Kung 2025 years ago, doon sa krus ng Kalbaryo, kinuha ni Jesus lahat. Amen? So bakit tayo matatakot kumain ng lechon? Bakit tayo matatakot kumain ng mga seafoods? Kung alam naman natin na hindi tayo magkakasakit sa mga kinakain natin. Amen? Lahat ng kahinaan, lahat ng karamdaman, kinuha na ni Jesus yan para maranasan natin at ma-enjoy natin yung buhay natin. Amen? Ang gagawin, believe. Maniwala kay Jesus, sumampalataya kay Jesus, magtiwala kay Jesus. Amen? Verse 5, but He was pierced for our offenses. He was crushed for our wrongdoings. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. He was crushed for our wrongdoings. Si Jesus na yung pinahirapan. Si Jesus na yung naghirap para sa ating mga maling gawa. Imbis na tayo yung ipako, dahil tayo po yung makasalanan, si Jesus na po yung umako nun. Amen? Dahil ang kailangang magsakripisyo ay ang dugong walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan, at hindi nagkasala. Tayo, makasalanan tayo. Hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Hindi natin kayang linisin yung isa't isa. Kaya nga si Jesus na yung nadurog si Jesus na yung binugbog. Si Jesus na yung ipinako para sa ating kasalanan. Amen? The punishment for our well-being was laid upon Him. Imbis na tayo yung parusahan, si Jesus na. Dahil sobrang mahal ng Diyos Ama ang tao, na kahit tayo po ay makasalanan, ibinigay niya si Jesus para hindi tayo mamatay sa kasalanan. Sa lahat ng sasampalataya kay Jesus, hindi natin mararanasan yan. Amen? Tayo ay gumaling sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, imbes na ang nanay ko yung mamatay sa sakit niya, kinuha na ni Jesus. Amen? Yung tatay ko na ni-stroke, imbes na manatili siya dun sa stroke, naniwala siya kay Jesus, magaling na siya. Ganon din dapat tayo, kapatid. Amen? Kasi nasaan yan pananampalataya natin yan. Believe on Jesus, yung lahat ng takot natin sa sarili natin, sa katawan natin, sa pamilya natin, lahat yan, ibigay natin kay Jesus. Amen? Sa Luke chapter 1, so ito po yung istorya na ipapanganak si John the Baptist. So, nung time po ng King Herod, so yung mga priest po ay may kanya-kanyang duty. So, isa po si Zechariah yung napili para magsindi ng mga insenso. So, nung time po na yon, pumasok na po siya sa templo at siya na po yung burning incense. Then the angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar of the incense. So, ang picture po niyan, si Zechariah nagpe-pray, nagdadasal, so nakapikit, nakayuko. And the angel of the Lord appeared
standing right beside of him. Sabi rito, when Zechariah saw him, he was startled and gripped with fear. So nung nakita niya yung angel na nakatayo sa harapan niya, natakot siya. Bakit kaya siya natakot? Nakita niya yung angel. Bakit siya takot na takot? Sa ibang translation, nakalagay dyan, nanginginig sa takot. Bakit kaya? Kasi po, ang original translation po ng angel is angelos. Meaning, wait lang, kailangan ng kodigo. Ang meaning po ng angelos is not a romantic figure, not a naked baby with wings. This angel was a glorious, fearful, and awesome creature. So, hindi siya yung typical na anghel na makikita nyo sa mga TV, na maganda yung kanyang imahe, may hugis tao siya. Sabi doon, fearful. Hindi siya, nakakatakot siya in short. Kaya natakot si Zechariah kasi first time niya makakita ng ganong klase sa talang buhay niya. So sabi rito, but the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. So sabi rito, do not fear, Zechariah. Your prayers has been heard. So kung babalikan natin yung istorya po ni Zechariah at Elizabeth, sila po ay nagdadasal sa Diyos na magkaroon po sila ng anak. Dito po sa istorya na to, matanda na po sila. Pareho na po silang senior citizen. And si Elizabeth po ay isang baog. So, ang prayer lagi nila na gusto na nilang magkaroon ng anak. So, tinagal-tagal ng panahon na gano'n na ang prayers nila, siguro nakalimutan na po nila yon. And one time, dumating nga, the angel of the Lord sabi, huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyong dasal. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. So sila, ang kinakatakot or pinag-aalala siguro nila na hindi na kami magkakaroon ng anak kahit anong dasal nila, di ba? Hindi na sila magkakaroon ng anak kasi nga baog si Elizabeth. Pero sabi rito ng angel, huwag kang matakot. Huwag kayong matakot dahil magkakaanak pa si Elizabeth. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. So sabi rito ng angel, gagamitin si John the Baptist para yung Israel ibalik sa Diyos. Kasi po anong time po na ito, yung mga tao sa Israel ay lumalayo na po sila sa Diyos. Mas nagiging priority po nila yung mga sarili nilang ginagawa. Mas napapriority na po nila yung mga sarili nilang paniniwala. Lumalayo na po sila sa Diyos. So ginamit dito si John para i-share yung gospel. Para lahat ng maniniwala doon sa scripture, doon sa gospel, mararanasan nila yung pagpapala, yung buhay. Kasi nga, yung mga tao rito, wala na eh. Naniniwala na lang sila doon sa mga imahe na ginagawa nila. Sinasamba na nila yung mga ribulto na ginagawa nila. Hindi na sila after doon sa Diyos. After na sila kung ano yung gusto nilang paniwalaan. After na sila kung ano yung gusto nilang sambahin. Hindi na sa Diyos. So sabi rito, He will bring the people Israel to the Lord their God. So ang kinatakot dito ni Elizabeth and ni Zechariah is hindi na nga sila magkakaanak. Sa tagal ng panahon ng pagdarasal nila, nagpakita ang anghel at tinupad yung kanilang panalangin. So ganun
sa atin, sa buhay natin, may mga pagkakataon kasi na bakit ang tagal ko nang hinihingi ito, bakit hindi ko pa nararanasan? Diba? Yung mga takot natin, bakit, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Pero kung yung focus natin at yung pagtitiwala natin, ibibigay natin kay Jesus at yung pag-aantay natin. Kasi alam naman natin, di ba, we are already blessed. So bakit ka pa matatakot sa buhay mo? Sa hamon ng buhay mo? Amen? Next, dito po sa verse 26, ito naman po yung time na may pumutang anghel kay Mary. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." So, nung time na 6 na buwan na pong nagdadalang tao si Elizabeth, nagpakita naman po si Angel Gabriel kay Mary. Sabi rito, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. Sa ibang translation, si Mary po ay na-shock kasi hindi niya alam kung paano siya magre-respond kay Angel Gabriel nung binati siya. He was greatly troubled at his words. So na-shock siya, nagulat, natakot. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." Sabi ng angel, huwag kang matakot. Relax ka lang. Huwag kang matakot. You will conceive and give birth to a son, and you are called to him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. How will this be? Mary asked the angel, "Since I am a virgin." So sabi rito nung anghel, magdadalang tao ka at ipapanganak mo ang isang sanggol at papangalanan mong Jesus. So sabi ni Mary, paano mangyayari yon? Kasi virgin pa ako. Sa panahon po kasi nila, sa Mosaic Law, bawal ka po magkaroon ng anak hanggat hindi ka pa po ikinakasal. So against the rule po yun. So sabi rito ni Mary, paano ako magkakaanak? Noong time na to, hindi pa sila kasal ni Joseph. Ikakasal pa lang sila. So paano ako magkakaanak? Gayong birhen pa ako. Gayong hindi pa ako naikakasal kay Joseph. Then the angel answered, "The Holy Spirit will come on you. The power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." Sabi rito, huwag kang matakot. Kasi siguro ang nasa isip dito ni Mary, kung magkakaanak ako, na hindi pa kami kasal ni Joseph, pwede siyang hiwalayan. Pwedeng masira ang kanilang relationship. Kasi nga, nagbuntis si Mary o magbubuntis siya. Sabi rito, the Holy Spirit will come on you. So again, si Jesus, ipapanganak ni Mary, ang tawag doon, yung Holy Spirit, yung mananahan kay Mary. Amen? Kasi nga, ang Diyos, para maging tao, kailangan siyang ipanganak ng tao para maging tao. Pero take note, si Mary, makasalanan. Ngayon, yung Holy Spirit, yung nanahan kay Mary, wala siyang dugong tao. Walang bahid ng kasalanan yung Holy Spirit na napunta sa sinapupunan ni Mary. Amen? So, nung ipinanganak na si Jesus, hindi siya dugo ni Joseph, hindi siya dugo ni Mary. Kaya nung naging tao si Jesus, wala siyang kasalanan. Wala siyang dugong ng makasalanan. Amen? He will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child, and in her age, and she who hasn't said to be unable to conceive,
is in her 6th month. So sabi ni Angel Gabriel, yung kamag-anak mong si Elizabeth, matanda na, baog na. Hindi na siya naniniwala na magkakaanak pa. Pero 6 months na siyang nagdadalang tao. How much more pa na ikaw na napili para ikaw yung magdala sa sinapupunan, yung Holy Spirit. Amen? So, ang worry niya dito, baka hiwalayan siya. Kasi kahit tayo man, di ba? Kung yung partner natin or yung magiging asawa natin na buntis na hindi natin tinatabihan, anong mararamdaman natin? Di ba? So yun na yun. So sabi rito ni Angel, do not be afraid. Then nagpakita siya kay Joseph. Ipinakita sa kanya na hindi nag-cheat si Mary, kundi Holy Spirit yung kanyang pinagdadalang tao. Amen? So sabi sa verse 37, for no word from God will ever fail, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kung sa tingin natin, sobrang imposible na sa atin yon, well, pagdating kay Jesus, walang imposible yon. Amen? Mapasimple man yan, o malaking problemang kinakaharap natin, if we put our trust to Jesus, lahat yan, walang imposible. Amen? Kung yung sakit mo, sa tingin mo at sabi ng doktor, wala nang lunas yan. Wala nang ikagagaling yung sakit mo. Bakit ka magpo-focus doon sa sinabi ng doktor? Mag-focus ka doon sa sinabi ni Jesus na sa lahat ng latay niya, tayo ay magaling. Amen? Huwag tayong mag-focus doon sa sakit natin. Sabi ng doktor, ng ospital, mamamatay ka sa ganito, sa ganyan, walang lunas yung sakit mo. Bakit doon? Bakit hindi natin ilagay yung focus natin kay Jesus? Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sakit man yan, kasalanan man yan, kamalasan man yan, hindi yan magre-reflect sa buhay natin. Amen? Dahil nga si Jesus ay nasa atin na. Lahat ng pabor ng buhay, nasa atin na. Yung tinapos si Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat ng yon, package deal, nasa atin na. Amen? Walang bagay, walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. O yung pamilya mo, hindi pa rin sila naniniwala kay Jesus, sharean natin ng sharean. Amen? Para makita din nila kung anong meron tayo kay Jesus. Huwag nating salohin yung blessing natin. Laging sinasabi ni Pastor, share the gospel. Kahit nakukulitan na sila, i-share pa rin natin yun. Huwag nating salohin. Amen? Amen. Sabi sa verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa na sa akin ang iyong sinabi. So, sabi rito ni Mary, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pero kung titignan kasi natin, yung lineage ni Mary, nalilinya pa rin sila kay King David. So kaya siya naging chosen kasi doon siya kinuha kay King David. So, nangyari nga, eto na, sa Luke chapter 2, verse 8, ito yung istorya na isang prophecy about sa pagsilang ni Jesus. Kasi marami dito yung tao na nagkakagulo sila. So sabi rito, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. So isang gabi, madilim, maraming pastol yung nagbabantay na kanilang mga tupa. And the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. So, isang gabi, madilim, biglang lumabas ang isang anghel. Tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. So, lahat ng tao na nasa lugar na yon, lahat ng mga pastol nung gabing yon, ay nagising ng pagkatakot. Takot na takot sila. They were trembled with fear.
nagliwanag yung buong lugar dahil nagpakita sa kanila ang isang anghel. Sabi rito, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Do not be afraid, I will bring good news. Huwag kayong matakot dahil meron akong mabuting balita sa inyo, sabi ng anghel. Pumunta kayo sa Israel, may kita nyo ang ipinanganak na sanggol. Nasa manger, nasa sabsaban, nakabalot ng tela. So ito yung good news na sinabi ng angels dun sa mga tao. Yung kapanganakan ni Jesus. That will cause great joy for all the people. Magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So nung time na to, nawala yung takot nila. Nung sinabing ipapanganak na yung tagapagligtas ng mundo. Amen? So, next natin, sa Matthew chapter 8, ito yung time na si Jesus ay nagpakalma ng storm, sa tubig. Sabi sa verse 24, suddenly a fierce storm came up on the lake so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. So, nung time na tapos na si Jesus mag-share sa mga tao, sa lahat ng crowd. So pumunta na sila sa kanilang bangka. The storm came up on the lake. So nagkaroon ng bagyo. Nasa gitna sila ng katubigan. So kung ipipicture out natin yung tubig, humahampas ng malakas sa alon, malakas yung hangin. And sabi rito, but Jesus was sleeping. Tulog na tulog si Jesus kahit na nag-wavy-wavy yung bangka. Sobrang himbing ng tulog ni Jesus kahit na binabagyo sila ng mga time na to. And the disciples went and woke him saying, Lord, save us, we're going to drown. Sa ibang translation, sabi rito, Lord, wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na kami, malulunod na kami. So siguro yung mga disciple dito ni Jesus hindi marunong lumangoy. Kasi malulunod sila eh. Then disciple went and woke him saying, Lord, save us. Lord, save us. Jesus replied, ikaw na may maliit na pananampalataya, bakit ka ba natatakot? Then he got up and rebuked the winds and the waves, it was completely calm. So sabi dito ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ikaw, yung maliit na pananampalataya, bakit ka ba natatakot? So para kay Jesus, yung simpleng bagyo na yan, at doon tayo naka-after, maliit yung pananampalataya natin sa Kanya. Sa simpleng problema lang, kung doon tayo nakafocus sa buhay natin, maliit yung paniniwala natin kay Jesus. Why are you so afraid? Bakit ka ba natatakot? Sabi niya dun sa kanyang mga disciple. Bakit kayo natatakot? Simpleng bagyo lang yan. Bakit kayo natatakot? Simpleng alon lang yan. Para kasi kay Jesus, lahat ng mahirap sa atin, simple lang sa Kanya. Amen? Bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot sa problema mo? Bakit ka natatakot sa kaligtasan mo? Bakit ka natatakot sa kalusugan mo? Bakit ka natatakot sa kaligtasan mo? Diba? Kung si Jesus, sinecured na yung ating kaligtasan. Amen? Sabi rito, he got up and rebuked the wind. So bumangon si Jesus. Siguro sabi niya, istorbo naman to. Naka-meme time na ako eh. Diba? Pero hindi ganun si Lord. Anytime, pwede natin siyang, Lord. So, bumangon si Jesus. Pinakalma niya yung hangin. Pinakalma niya yung tubig. At bumuti yung panahon. Lahat yan, nung pagtayo ni Jesus, sabi niya sa hangin, stop! Sa tubig, stop! Ganon. Lahat yan kumalma na. Ibig sabihin, kung yung faith natin, yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin na kay Jesus, lahat ng problema natin, lahat ng kinakaharap nating pagsubok,
kung meron tayong Jesus, kakalma yan. Hindi nga lang yan kakalme, kundi kung meron tayong Jesus, lahat yan, tapos na. Amen? So bakit pa tayo natatakot? Bakit pa tayo nababagabag sa mga problema natin? Laging sinasabi sa atin ni Pastor, kung si Jesus nasa atin na, bakit hindi natin, kung si Jesus nasa atin na, bakit pa tayo matatakot? Yung blessing natin nasa atin na, nasa pagkatao na natin. Amen? Kailangan na lang natin yan, angkinin. Pero kailangan mo siyang, habang inaangkin mo yung blessing mo kay Jesus, i-share mo. Huwag mo salohin. I-share the gospel, ipakita natin si Jesus sa mga tao. Iyabang natin si Jesus sa tao, huwag yung iyabang yung sarili natin sa tao. Kasi sabihin natin, kaya ako may ministry sa church kasi magaling ako eh. Kaya kami yung na-assign na tumayo sa harap kasi magaling kami. Hindi po kami magagaling, hindi tayo magagaling. Iyabang natin si Jesus sa buhay natin. Amen? Kung tayo nakakatayo at nakakapag-share ng gospel, hindi yan dahil sa katalinuhan at karunungan natin, kundi dahil sa ibinigay sa atin na katalinuhan ng Diyos. Nag-aaral tayo, oo. Nagre-review tayo, oo. Pero lahat ng knowledge at revelation na yan, patungkol kay Jesus, galing din yan kay Jesus. Amen? So anong kailangan natin iyabang sa sarili natin? Wala. Wala tayong ipagmamayabang. Pagyabang natin si Jesus sa buhay natin. Amen? And the angel of the Lord appeared to them. So verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Na-amaze sila, nagulat sila, na-shock sila, namangha sila. Kasi kahit yung mga hangin, kahit yung hampas ng tubig, ay sumunod kay Jesus. Kasi nga, si Jesus yung creator. Siya yung namamahala ng lahat ng meron tayo. Siya yung tagapamahala ng buong mundo na meron tayo. Amen? Sa lahat ng pagpapala natin sa buhay, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral, maging sa church natin, sa relationship natin. Kung laging may Jesus yan, at laging si Jesus yung sentro niyan, yung mga waves and winds ay kalmado sa buhay natin. Amen? Next po is Matthew 14. So ito naman po yung istorya na after magpagaling ni Jesus ng may ketong, after niya mag-share ng gospel dun sa maraming tao dun sa bundok. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. So, inutusan ni Jesus yung mga disciple niya. So, ito after na nilang mag-share. Katatapos lang din dito ni Jesus na magpagaling ng may mga sakit. Katatapos lang din dito ni Jesus magpalayas ng mga demonyo. So, sabi niya sa kanyang disciple, mauna na kayo sa bangka. Tumawid na kayo sa kabila. Ang ginawa dito ni Jesus, umakyat sa bundok, nag-pray at nagpasalamat kay Daddy God. After he dismissed them, ito na, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. So nag-pray siya kay Daddy God, nagpasalamat siya. And the boat was already considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. So malayo na yung bangka doon sa pampang. And sabi rito, against sila doon sa flow ng tubig. So, contradict sila dun sa waves. Ang tendency, hahampas yung alon sa bangka nila. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So, very familiar na yung storya na to. Madaling araw na. And take note, nasa gitna po sila ng
lake or lawa. Isang malaking uri ng tubig yan. Walang ilaw, madilim na madilim. Nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kung tayo man makakita ng ganyang senaryo, kung tayo nasa senaryong ganyan, anong mararamdaman natin? Matatakot tayo. Masyasyak tayo. Manginginig tayo sa takot. Kasi nasa tubig sila eh. Makikita nila si Jesus naglalakad. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. So gulat na gulat sila, takot na takot sila. Inakala pa nilang multo si Jesus noong time na yan. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. Huwag kayong matakot, ako lang to. Relax ka lang, ako lang to, sabi ni Jesus. Sinabi ni Peter, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." So si Peter yung unang nag-response, "Lord, kung ikaw yan, kung ikaw nga talaga si Jesus, kung ikaw nga talaga yung Diyos, sabihin mo na papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo. Kung ikaw nga talaga si Jesus, papuntahin mo ako, palakarin mo ako sa tubig at gusto kong makapunta dyan sa kinaroroonan mo." Sumagot si Jesus, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. So sabi ni Peter, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo. So ang after na rito, kay Jesus pa rin. Kasi kung tayo, sasabihin natin, di ba, "Lord, ano yung dapat kong gawin?" Or ano ba yung kailangan, sasabihin dapat ni Peter eh, ano ang dapat kong gawin para makalakad sa tubig? Ano ba yung pwede kong gawin para makapunta sa'yo? Ano ba dapat kong gawin para hindi ako lumubog sa tubig once na inapak ko yung paa ko? Pero sabi rito ni Peter, papuntahin mo ako dyan. Ibig sabihin, hindi siya after dun sa kaya niyang gawin. Hindi siya after dun sa sarili niyang magagawa. Hindi siya after kung paanong diskarte yung gagawin niya para makalakad. Kundi after siya dun kay Jesus na kaya niyang gawin na palakarin siya dun sa tubig. Amen? Nasusundan pa po ba? So, hindi siya after sa sarili niya. Ano ba yung dapat kong gawin? Kasi sa buhay natin ganyan tayo eh. Lord, ano ba yung dapat kong gawin para maranasan ko yung pagpapala? Lord, ano pa ba yung dapat kong gawin para hindi na ako magkasakit? Lord, ano ba yung dapat kong gawin para gumaling ako sa sakit? Ganyan tayong mga tao eh. Lord, ano ba yung kailangan kong gawin? Puro na lang gagawin ko. Ano yung dapat kong gawin? Ano pa yung pwede kong gawin? So si Peter, hindi siya after sa sarili niya. After siya kay Jesus. Dahil naniniwala siya kay Jesus na siya yung Diyos. Lord, papuntahin mo ako. Kung ikaw talaga yan. Utusan mo akong pumunta dyan. Papuntahin mo ako sa kinaroroonan mo. And sabi rito ni Jesus, "Halika." Mula sa bangkang yan ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Sabi ni Lord, "Come." Halika. Hindi sinabi niya ni Jesus, kailangan mabait ka para makalakad ka sa tubig. Kailangan marami kang pagpapakabuti sa katawan mo para makalakad ka sa tubig. Hindi sinabi ni Jesus yan. Ang sabi niya lang, "Come." Halika. At doon nakalakad si Peter. Dahil sabi ni Jesus, "Halika. Halika na. Bilisan mo." Parang ganon. "Tara na, let's go." Diba? "Halika," sabi ni Jesus. At doon ay nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Sa atin kasi sa buhay natin, ito na naman tayo sa buhay natin, marami tayong additional. Para pagpalain ka, maniwala tayo kay Jesus, plus gawin natin to.
Para gumaling tayo, magtiwala tayo kay Jesus na siya yung kumuha ng sakit natin, plus, gawin natin to. Para maligtas tayo sa kasalanan, kailangan maniwala kay Jesus, plus, magpapakabait ako. Alisin niyo yung mga additional na yan. Dahil si Jesus lang yung tunay na nagligtas sa atin, hindi dahil sa plus natin. Amen? And dito sa story na to, sabi ni Jesus, come, halika. Lapit ka, halika na. Sabi niya, Ate Phoebe, tara. Lakad ka na. Di nakalakad na siya. Dahil kahit anong estado natin sa buhay natin, kung naniniwala tayo kay Jesus at nananampalataya tayo sa Kanya, lahat ng bagay sa mundo, walang imposible. Magagawa natin yon dahil kay Jesus. Nagawa natin yon dahil kay Jesus. Amen? Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Nung napansin ni Peter, sobrang lakas ng hangin, matataas yung alon, lumubog siya. So, nung time na sabi niya, Lord, kung ikaw yan, palakarin mo ko, ang focus niya na kay Jesus. So, naglalakad siya. Ang paningin niya, yung pananampalataya niya, yung puso niya, after kay Jesus. Ngayon, dumating yung hangin, malalakas na hangin. Dumating yung malalakas na alon. Anong nangyari sa kanya? Na-break yung focus niya kay Jesus. Ang focus na niya ngayon doon sa hangin. Ang focus na niya nandun na sa tubig. Ngayon, lumubog na siya. Sabi niya, Lord, sagipin mo ako. Ganyan din po tayo mga kapatid. Kung tayo as a believer na po, at naniniwala na tayo sa tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, naniniwala na tayo sa death, burial, and resurrection ni Jesus, kung tayo may konting pagkakataon na nawala yung focus natin kay Jesus at pinocus natin yung sarili natin sa problema natin, pinocus natin yung sarili natin sa sakit natin, lulubog tayo. Mawawala yung focus natin kay Jesus. Kung lagi na lang sarili natin, sarili, magagawa ko, pagpapakabuti ko, pagpapakabanal ko, lahat ng diskarte ko, doon na tayo naka-after. Wala na. Lubog na tayo. Nagsimulang lumubog si Peter nung tinignan na niya yung problema. Nagsimula na siyang lumubog sa tubig nung tinignan na niya yung kanyang kamalian, yung kanyang kakulangan. Agad siyang inawakan ni Jesus. Bakit niya nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nag-alinlangan sa mga alon? Bakit ka nag-alinlangan sa malakas sa hangin? Siguro kung hindi siya tumingin doon at hindi siya na-distract doon sa tubig, sa hangin, tuloy-tuloy na silang naglalakad doon. Tuloy-tuloy siyang naglalakad papunta kay Jesus. Kung hindi siya distracted sa bagyo. At kung tayo, hindi tayo distracted sa trabaho, patuloy tayong makakapag-church. Hindi ko naman kinakandem. Pero, di ba, lagi nga sinasabi ni pastor unahin natin palagi ang church. Unahin natin palagi yung revelation ni Jesus. Amen? Kasi tayo, masyado na tayong busy sa buhay natin. Busy sa trabaho, busy sa business, busy sa pag-aaral. Wala na tayong time para makinig ng salita ng Diyos. Wala na tayong time para mas malaman natin yung blessing natin kay Jesus. Kasi nga after na tayo palagi doon sa mga pinagkakabisi-bisihan natin. After na rin tayo dun sa mga problema natin sa buhay. Napuputol tuloy yung natin, yung focus natin. Pero di ba kung tayo, personally, naniniwala na tayo kay Jesus, sa death, burial, and resurrection niya, na-enjoy natin yung complete package nung tinapos si Kristo sa krus ng Kalbaryo.
nakafocus tayo sa Kanya, yung pagtitiwala natin, pananampalataya natin, yung puso natin, yung pamilya natin, edi hayahayang buhay. Amen? Kasi nga, nakafocus na tayo kay Jesus. And take note, Old Testament yan. In the New Testament, Jesus lives in us. Amen? So yung blessing na meron tayo kay Jesus, dapat nag-i-explode yan sa buhay natin, na i-share natin. Amen? Nagsimulang lumubog si Peter dahil tinignan na niya yung problema niya. Lord plus yung problema. Lord plus yung ganito. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit niya nag-alinlangan? So sa istorya na to, si Jesus, lahat tayo sa buhay natin, may mga tao akong nakakausap. Sabi nila, bakit kaya hindi ako hinahayaan ng Diyos na pagpalain? Yung mga previous na mga nasisharean ko, ang bukang bibig nila, hindi siguro will ni Lord na gumaling ako, hindi siguro will ni Lord na magkatrabaho ako. Kasi mali yung ano nila eh. Mali yung kanilang pananampalataya. Mali yung mga naririnig nila. Mali yung kanilang naitanim sa utak. So, ako ba, kung ako wala akong trabaho ngayon, ibig sabihin hindi ka loob ng Diyos na magkatrabaho ako. Kung ngayon si Nanay Nelia may sakit siya ngayon, ibig sabihin hindi siya kaloob ng Diyos na pagalingin siya. Hindi. Mali kasing thinking natin na gano'n. Lahat tayo gustong-gustong iligtas ng Diyos. Lahat tayo gustong-gustong gumaling. Amen? Ngayon, nasa atin na yun kung tatanggapin natin si Jesus. Amen? Dito sabi dito, agad niyang hinawakan si Peter. Ibig sabihin, nung pagkalubog pa lang ni Peter, niligtas kagad siya ni Jesus. So lahat tayo will ni Jesus na maligtas. Ang tanong, magpapaligtas ka ba? Ang tanong, tatanggapin mo ba si Jesus? Tanggapin natin para maranasan natin yung 100% package ng tinapos si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. So, nung kasama na ni Peter si Jesus sa bangka, kumalma na yung panahon. Nung kasama na ni Peter si Jesus, naging relax na sila. Old Testament, sabi dito, nung kasama pa lang nila si Jesus. Tayo, after the resurrection, in the New Testament, di ba? Hindi lang natin aantay na makasama si Jesus, kundi kasama na natin siya 24 hours ng buhay natin. Amen? Kung naninirahan na ni si Jesus sa buhay natin, ipakita natin sa ibang tao. Dapat nakita ng ibang tao na meron Jesus sa buhay mo. Amen? Kung yung dati, butangera ka, ang imarites mo, yung revelation ni Jesus. Kung dati, reklamador ka, na palagi may masakit sa'yo, mag-Holy Communion ka, gamitin natin yung regalong binigay sa atin ni Jesus. Mag-speak in tongues tayo. Mag-Holy Communion tayo. Amen? Alisin natin yung mga takot na yan. Alisin natin yung mga pag-aalinlangan yan, mga bumabagabag sa isip natin, sa puso natin. Amen? Kasi nga, kung tayo katulad ni Peter na pangungunahan lagi ng takot, pangungunahan lagi ng sakit, pangungunahan natin yung sarili natin sa kung ano yung magagawa natin. Hindi lang tayo lulubog. Palubog pa tayo ng palubog. Kasi ayaw natin tanggapin si Jesus eh. Amen? Di ba nga, kaya nga ibinigay ni Daddy God si Jesus para lahat ng sasampalataya sa Kanya ay maligtas. Ngayon, kung ayaw mong maligtas, yari ka. Ano, mami? Patay. Di ba? Sa lahat ng tao, nasasampalataya kay Jesus,
ay ligtas. Amen? So lahat yan, lahat, walang taong hindi kasama sa lahat. Pag sinabing lahat, lahat. At lahat ng takot natin, lahat ng pag-aalinlangan natin, lahat ng bumabagabag sa atin, walang imposible sa Diyos. Amen? Lahat yan tinapos na. Pinagtagumpayan na ni Jesus yan sa krus ng Kalbaryo. Anong kailangan natin gawin? Believe. Paniwalaan natin si Jesus. Panampalatayaan natin kanyang death, burial, and resurrection. Amen? At verse 33, at sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So sinamba. Kung titignan natin sa ibang niya, nagpasalamat sila. Kaya tayo, huwag natin kalimutan palagi magpasalamat. Amen? Sa lahat ng blessing na nararanasan natin, magpasalamat tayo palagi kay Jesus. Amen? Hindi yung magpapasalamat lang tayo kapag natanggap natin yung pinagpe-pray natin. Hindi yung magpapasalamat lang tayo kada magsisimba tuwing Pasko. Hindi yung magpapasalamat lang tayo kapag na-promote na sa trabaho. Hindi. Dapat every day of our lives. Amen? Sa lahat ng blessing na nararanasan natin, salamat tayo. Kasi inalis na ni Jesus yung takot eh. Kinoronahan na siya ng tinik dahil ang unang kalaban natin nasa utak natin. Inalis na niya yung worry, inalis na yung fear. Yun yung sense ng crown of thorns ni Jesus. Linisin yung utak natin. Alisin yung mga maling paniniwala natin. Alisin natin yung mga religious practices natin. Amen? Kasi hindi naman yung magpapabanal sa atin eh. Si Jesus. Alisin natin yung self-righteousness natin. Alisin natin yung yabang sa sarili natin. Kung mayabang ka, pagyabang mo si Jesus. Amen? Yan. Jesus over every worry and fear. Lahat ng klase ng takot, lahat ng klase ng pag-aalala, lahat ng klase ng bagabag sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho, sa edukasyon, sa pag-aaral, sa trabaho, sa business, lahat yan kung ipinagkakatiwala natin kay Jesus at siya palagi yung nangunguna sa buhay natin. Lahat ng problema, lahat ng unos, kalmado yan. Diba? Sabi nga ni Jesus, it is finished. Tapos na. So bakit lumakas? So lahat yan tapos na. Bakit pa tayo mamamroblema yung kinabukasan natin? Diba? Sabi nga dun, diba, sa ano nga bang version yung maging yung mga ibon, diba? Hindi nila pinoproblema yung mga kakainin nila dahil pinoprovide yun sa kanila ng Diyos. How much more na tayo pang tao na naniniwala kay Jesus. Lahat ng pangangailangan natin, pre-provide na. Amen? Kahit anong aspeto ng buhay natin yan, pre-provide na ni Jesus yon. Amen? So, ang lahat yon, dapat magpasalamat tayo. Ma-enjoy natin. Amen? At sa darating na bagong taon, alam ko lahat kayo, blessed na blessed. Baka naman, anong handa? Kidding aside, so, alisin natin sa utak natin. Ito, yung darating na bagong taon. Alisin natin sa utak natin na, ay, baka ma-high blood ako. Baka magka-allergy ako sa seafoods. Alisin natin yan dahil lahat ng kakainin natin ay nililis na ni Jesus. Kaya, huwag ka nang matakot na kumain ng kumain, sabi nga ni Pastor. Diba? I-enjoy natin yung blessing natin kay Jesus. I-enjoy natin yung lahat ng nararanasan nating pagpapala kay Jesus. Amen? Sige po, tayo po yung manalangin. Lord Jesus, maraming salamat sa umagang ito na hindi na kami matatakot at hindi na kami mag-aalinlangan dahil prinovide mo na yung lahat ng pangangailangan namin sa aspeto ng aming mga buhay. Ikaw, Jesus, yung kalusugan ng bawat isa. Ikaw, Jesus, yung kagalingan ng bawat isa.
Ikaw, Jesus, yung kapatawaran ng kasalanan namin. Ikaw yung aming tagapagligtas. At hindi na kami magiging after sa kung ano mang problema yung aming kinakaharap at kakaharapin pa. Dahil lahat ng yan ay tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo 2025 years ago. Lord, maraming salamat. At sa bawat isang GCC people na to na mararanasan yung walang humpay na pagpapala mo sa mga buhay nila, mararanasan namin yung kasiyahan, kagalakan, at kakontentuhan na meron kami sa iyo, Jesus. Lord, maraming salamat. At at pinagpipray namin, Lord Jesus, yung aming mga buhay, pamilya, business, trabaho, na ikaw lagi yung manguna at ikaw lagi yung nagiging driver ng buhay namin para maging safe and sound yung mga aming gagawin. Lord, maraming salamat. At pinagpipray namin yung darating na bagong taon na mag-enjoy kami. Mag-enjoy kami sa lahat ng kakainin namin. Mag-enjoy kami na magkaroon kami ng bonding sa kanya-kanyang pamilya namin. And Lord, we declared na gagamitin namin tong opportunity para ma-share ka namin sa pamilya namin. Ma-share namin yung gospel namin habang nagsiselebrate kami ng New Year. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, amen and amen.